Okay kami. Morning. Good morning, happy Lord's Day. Araw po ng linggo ngayon. Dito po kami sa kalsada. Yung Brother Helio po. Dinalaw ko po siya. Isa po siyang stroke patient. Ilan taon ka ng stroke, brother? Mga 5 taon ko lima. Mga 5 taon na daw po. Pero 2014, yung una ko, hindi ko naintindihan. 2014 pa pala. 2014, Bali, 2025 tayo ay 20 taon na. 14. Tapos nasundan ng 2022 Ayun. yata. Ang tagal ng pagitan, ano po? From 14 to 22, 8 taon. Ngayon, ito nga po, kinukumusta ko siya. Hindi ko yun, pangatlo. Yan, dating. Kasi nga po, ganyan po talaga lahat ng may mga karamdaman. Hindi lang siya narinig ko ng ganyan. Marami na ako narinig na Bible study na merong may sakit. Ang gusto nila, yung talagang Wala na. magbukas na yung buhay, ano, dahil nga po sa hirap, sa sitwasyon. Siyempre, pag may sakit ka, talagang mahirap. Kasi yung buong katawan mo, mahirap talaga. Tapos kung kapos ka pa sa financial o sa tulong ng mga pamilya mo, kung wala silang kakayahan, siyempre, ang magiging ano mo na lang, yung nga sinasabi niya, yung pangatlo. Siyempre, alam na natin kung ano yung pangatlo, yung death sentence na yun eh. Pero, hindi ganun ang gusto ng Diyos. Tayong mga tao, habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, ang gusto ng Diyos isa lang. Mabuhay tayo para sa Kanya. Yung mga katawan po nating nakikita nyo sa aming dalawa, yung katawan na yan, bigay ng Diyos yan. Ayon po kay San Pablo. Pero bago tayo papalaot at mananalangin, hingi muna natin ang patnubay ng Diyos upang siyang gumabay sa atin upang lubos natin mapikinabangan ang kanyang turo at aral. Sapagkat ang aral ng Diyos, yan po ang pangunahing pagkain ng tao. Anong pagkain? Pang-espiritu. Kasi ang tao po, dalawa yung katawan. Isang spiritual, isang physical. Yung nakikita nyo po sa amin, physical yan. Pero yung spiritual, hindi nyo nakikita. So yung spirito ngayon, ang makakailangan ng pagkain. Ito po, Brother Alyo, nagalmusal ka na ba? Hindi nga ako maasin. Alam mo ka, Hindi pa siya nagalmusal, ano? lubig lang ako ng tubig. Ako, nagalmusal naman ako. Ngayon, kakain tayo ng salita ng Diyos. Kaya magandang bagay na nabupulay po natin. Kasi po, may kaugnayan ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Sabi po rito sa Mateo, sabi ng ating Panginoong Yesus ay tayo pong mga tao na nabubuhay sa buong mundo. Ang sabi ni Jesus ay ganito po. Ang kanyang salita. Nang panahon siya ay tinutokso ni Satanas. Kasi po, nagpasting si Jesus dito ng 40 dias eh. Natural, kahit naman sino magpasting ng 40 dias, makakaramdam ka ng gutom. Nagkataon, nung after ng kanyang fasting, dumating ang Diablo, si Satanas. Ngayon, nagtetep si Satanas. Tinetep niya si Jesus. Ganun po kasi si Satanas eh. No? Kaya, isa sa mga ginawang attempt ni Satanas kay Jesus is about food, pagkain. Tingnan natin sa Mateo 4:4. Ganito pong sagot ni Jesus kay Satanas. Okay. Chapter 4, verse 1 ng Mateo. Uno. Pagkatapos si Jesus dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Kita niyo po. Silang dalawa lang. Wala silang kasama. Si Jesus at ang Diablo lang ang magkasama. Pero ang papel ni Satanas, tuksohin si Jesus. Yan. Ganyan din ang ginagawa ni Jesus sa mga tao. Natutokso. Tutokso. Ayan, yung kanta ni Didi Reyes. Dos, siya'y nagayuno sa loob ng 40 araw. Kita nyo? 40 gabi. Kaya siya'y nagutom. Yes, dumating ang Diablo at sinabi sa kanya,
kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. May dala siyang bato. Sabi niya kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos. Tignan niyo po yung salita niya. Kung ikaw ang anak ng Diyos, kita niyo? Ano yun yung pang ano yan pangbitag. Sa totoo lang naman, alam naman ni Satanas na si Jesus anak ng Diyos yan Kunwari lang, may dala siyang bato. Ibig sabihin, kung anak ka ng Diyos, gawin mong bato ito. Ay gawin mo tinapay itong bato. Kasi gutom ka, sabi niya. Gawin mo tinapay ang batong ito. 4. Sumagot si Jesus, ito na po. Ang para sa tao, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagbumula sa bibig ng Diyos. Yung moment na yun po kasi, si Jesus, hindi siya tao, nagkatawan tao siya. Okay, nagkaroon siya ng katawan tao, gaya natin, na may laman at dugo. Kaya sinabi niya, tao hindi lang nabubuhay sa pagkain o tinapay. Sabi niya, kundi, meron siyang pasubali. Ano yung pasubali? Kundi, mabuhay sa salita ng Diyos. Yun. Kaya ang tao po, may dalawa siyang kalagayan, Tandaan nyo, Pag yung espiritu niya umalis sa kanya, ang tawag sa tao, bangkay. Ito yung pinaglalamayan. At ito yung nililibing sa simenteryo. Yung espiritu umalis sa kanya, yun ay babalik sa Diyos upang tumanggap ng hatol. Yan ang tawag nila sa Biblia, dito sa basahin natin. Hebreo 9:27, ang ganito po nakasulat. Itinagda sa mga tao na minsan lamang mamatay. Ibig sabihin, talagang mamamatay ang tao. Tinakda siya ng Diyos Mamamatay talaga tayo. Kanya lang, una-una lang. Hindi natin alam kung kailan. Alam niyo, yung kamatayan parang magnanakaw yan Di po ba kung minsan meron tayong mga kakilala, yung iba sabi nila, patay na pala, kausap ko lang kanina yan Di ba merong mga ganong magkwento ng magkakaibigan? O yung aking, yung pisa ko, first cousin, yung asawa niya, kumakain sila ng tanghalian. Bumagsak yung ulo ng asawa sa lamesa, patay. Isipin niyo yan, masaya silang kumakain. Yung kay eskwela ko sa Pampanga, nung bumalik ako, nag-reunion kami. Yung kapatid niya, ang sabi sa kapatid niya, kasi mas matanda yung minsan, yung babae, sabi niya sa kapatid niyang bata sa kanya, agurin mo yung likod ko. Nahihirapan ako, sabi niya. Umupo sa upuan at saka sa lamesa, nakaganon yung babae. Yung kapatid niya, inaagod naman sa likod para makumport siya. Walang kabog-kabog yung patay na pala. Isipin niyo po yan. Kaya kung tumating po yung kamatayan, walang makakaligtas dyan. Hindi mo matatakasan ng kamatayan. Kahit gamitin mo pa yung magagaling na mga doktor, yung mga gamot nila, wala, mamamatay talaga ang tao. So, ibig sabihin, ano lang ang dapat natin gawin? Ito yung sinabi ni Jesus, mabuhay sa salita ng Diyos sa araw-araw. Di po ba, araw-araw kumakain tayo? Almusal, tanghalian, hapunan. Ngayon, hindi lang 3 beses ang kain ng tao Almusal, merienda. Tanghalian, merienda. Hapunan, merienda. Meron pang midnight snack. Kaya ngayon, lumaganap ang sakit sa mga tao dahil sa sobra chicha. Pero noon 3 beses lang kumakain ng tao noon, wala sakit Madalang. Pero ngayon, nang dumami ng klaseng pagkain na sumasarap, ang tao po, nag-iimpok na sakit. Di po ba totoo yan? Sa probinsya ko, taga-probinsya ko Palagalaga lang kami noon. Ang haba ng mga buhay na matatanda. Ngayon, swerte ka kung makabot ka pa na 50.
Yung iba, hindi nga nakasenyor, hindi nakakakuha ng ayuda eh. Di po ba? Kaya sabi ni Jesus, kailangan Satanas. Sabi niya, kausap niya si Satanas eh. Hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain. Tandaan mo yan sa Satanas. Kundi dapat mabuhay sa salita ng Diyos. O, Bible study ni Jesus si Satanas eh. Yung tagpong yan, Bible study niya. O, si Satanas siguro parang sinisiliasap eh. Hindi nakatiyos, lumayas eh. Iniwan si Jesus. Oh, ganyan din po mangyayari sa tao. Yung salita na tinatanggihan mo, yun din ang gagamitin ng Diyos sa iyo, kaibigan. Kasi, parehas ang Diyos eh. Yung salitang tinanggihan mo, yun ang gagamitin niya para sa iyo. Tandaan niyo po yan. O, meron tayong babasahin. So, nakita natin, tinakda ng Diyos sa kamatayan ng tao. Okay? After death, sabi ng Biblia, pagkatas ng kamatayan ay judgment day. Ito yung masakit, kaibigan. Namatay ka, bawa, nakapakinig ka na salita, may nangangar, kagaya nito. So, tinanggap mo yung aral. Naging totoo ka. Pag mamatay ka, absuelto ka. Pero, kahit tanggapin mo yung aral, pero hindi mo namang ginawa, kaibigan, hindi ka rin absuelto. Kasi ang ating kaligtasan ay binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Maging sa miyembro ng pamilya, may tatay ka, subukin mong, halimbawa, may iniutos ang tatay mo o ang nanay mo. Subukin mo. Huwag sumunod. Anong mapapala mo sa tanay at tatay mo? Hindi man magagalit sila. Ganon din po sa Diyos. Ang pagsunod po, ang gusto ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos mayaman ka. Hindi kailangan ng Diyos na gwapo ka, maganda ka. Wala yan. Pare-pareho lang po tayo sa harapan ng Diyos. Maganda ka, pangit ka, pare-pareho lang tayo. Pantay-pantay. Kaya tayo ngayon, ang kailangan ng Diyos, yung pagsunod. Kasi po, kaya sinabi ko yung inalimbawa ko yung pamilya, yung tatay at nanay mo. Pag inutusan ka, pag hindi ka sumunod, magagalit yan. Kung minsan, hindi lang magagalit yan, may kasama pang tadyak yan. May kasama pang sampal yan. Yung iba, mabigat ang kamay, yung mga magulang, sampal. Ito sinabi po ng kasulatan. Sa 1:36, ang sumasampalataya o naniniwala kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Yan po ang reward. Buhay na walang hanggan. Sa piling ng Diyos yan, nasa langit yan. Hindi po sa impyerno. Ngunit, ang hindi sumusunod kay Jesus, ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dito yung pupunta ng impyerno. Kasi ayaw mo sumunod eh. Kahit sabihin mo bang, mahal ko naman si Jesus eh. Diboto naman ako ni Jesus kung ano-ano na. Ito nga, pinatato ko na nga si Jesus sa katawan ko eh. Di po kayo maniwala sa hospital sa Quezon City, yung sa mga pilay-pilay, orthopedic. Meron akong nakausap doon. Yung dalawa pa, wala, baliya. Sabi niya sa akin, ng Bible study ko siya pinangaralan. Alam niyo ba, pinakita niyo yung likod niya. Nakatato si Jesus doon, yung buong likod niya. Mukha ni Jesus. Sabi ko, pinagmalaki mo pa yan. Sigurado ka ba si Jesus ang nakatato na yan, kako? Bakit? Sino ba nakakita kay Jesus para sabihin mo yung si Jesus nga yan? Sabi ko, samantalang makita mo mga litrato ni Jesus, iba-iba itsurang ang litrato eh, kako. Alin kaya ang totoo doon, sabi ko. Kaya, yung hindi mo pagsunod, dyan magagalit ang Diyos sa iyo, kaibigan. Tuloy natin.
Buuin natin ha. Ang sumasampalataya kay Jesus may buhay na walang hanggan sa lalagyan. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang impyerno. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ganito, habang nabubuhay ka, mahal ka ng Diyos. Bakit ko sinabi mahal ka ng Diyos? Lahat ng ginagawa ng Diyos, nakikinabang ka eh. Pag pinasikat ng araw, pakikinabangan mo yung araw. Nagpalabas ng hangin ng Diyos, pakikinabangan mo ang hangin. Kagaya ngayon, huminga tayo, walang bayad. Bigay ng Diyos yan. Mabuti ka man tao, masama kang tao, nakikinabang ka. Yung sikat ng araw, vitamin D yan. Masama ka, hindi ka masama, magbilad ka. Tatanggap ka ng vitamin D galing sa Diyos na walang bayad. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Ito sinabi ng Biblia. Pag hindi ka sumunod kay Jesus, anak ng Diyos, ha? Mapupuhot sa iyo ang Diyos. Ibig sabihin, under condemnation ka na. Kanya lang, hindi pa ini-execute yung atol. Parang ganito, para maintindihan niyo pa. Halimbawa, hinatulang ka ng judge. Anong kaso mo? Rape. Ito ang atol ko sa iyo, dahil ng rape ka, pinatay mo pa. Ay, silya elektrika. Ibig sabihin ba, pag sinabi ng judge, silya elektrika na yung tao? Hindi. May panahon na masisilya elektrika siya, pero hindi ngayon. Ganon din po ang tao. Pag binaliwala mo salita ng Diyos, hindi ka parurusahan ng Diyos. Ayang ka lang na mabuhay. Pero pag dumating na yung takda mong buhay, kaibigan, yun ang sinasabi ng Hebreo 9:27. Pagkatapos mamatay ay ang paghukom. Doon mo ngayon malalasap yung puhot ng Diyos. Ngayon ang madadama mo pag-ibig ng Diyos eh. Gumawa kang masama, mahal ka ng Diyos. Gumawa kang mabuti, mahal ka ng Diyos. Kasi nga, ang lahat ng tao, mabuti o masama, mahirap o mayaman, mahal po tayong lahat ng Diyos. Yan ang totoo. Kanya lang ang problema sa tao, sinasamantala nila ang kabahitan ng Diyos. Ganyan din ang tao eh. Pag yung kaibigan niya mabait, sasamantalain niya. Mapagsamantala po ang tao. Ganid. Greedy. Yan ang ugali ng tao. Pero lahat ng yan ay may angganan. Kita niyo yung mga politiko? Dumating ang angganan nila. Hindi ba nakakahiya ang pamilya nila? Ako, kung tatay ko yung politikong na-involved sa ganyang korupsyon, ay, lalayasan ko yan. Bakit? Nakakahiya. Nakakahiya. Kaya kailangan po ay yung pagsunod. Pag tinanggap mo si Jesus, kailangan sumunod ka, panguli. Ganito pong mababasa natin sa Mateo chapter 28. Ganito po ang sinabi ni Jesus Christ na ating Panginoon at tagapagligtas. Dito po sa Mateo chapter 28, 19 and 20. Kaya't umayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Ibig sabihin, hindi pala halagad ni Jesus ang mga tao. Kanino sila napahalagad? Natural kay Satanas. Dalawa lang yan eh. Jesus o Satanas. Pag hindi ka alagad ni Jesus, sigurado, sabi ni Satanas, akin ka. Kahit tayo mo kay Satanas, ang totoo, akin ka. Sabi niya. Umayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. 19 ay 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Yun. Ano sabi ni Jesus? Turuan nyo ang mga tao gustong maging alagad ko na sumunod sa akin. Sabi ni Jesus. Kaya kung naniniwala kayo, sumasampalataya kayo kay Jesus, isa lang ang gagawin nyo. Sundin nyo si Jesus. Pag hindi nyo sinunod si Jesus, ito yung sabi ng Biblia kanina. Ang puot ng Diyos ay mapapasa iyo. Isipin mo, nabubuhay ka sa lupa. Yung pala, kondemnado ka na. Sa Diyos, ha?
kondemnado ka na, kaibigan. Pero hanggat nabubuhay ka, mahal ka ng Diyos. Huwag niyo pong pagsamantalahin ng pag-ibig ng Diyos. Dahil marunong pong mapuhot ang Diyos. Oh, pangako, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi ba napakaganda yan? Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, yung mga gustong maging alagad ko, yung sumusunod sa akin, ay kasama ninyo ko hanggang katapusan ng panahon, in the end of time. Pero pag hindi ka sumunod kay Jesus, ang sabi ni Satanas, huwag kang mag-alala, sasamahan kita. O, alin ang gusto niyo sumama? Ang diablo o si Jesus? Bahala na po kayong mamili sa dalawa. Ako gusto ko si Jesus. Ikaw, Brother Elyong, sino gusto mo sumama? Ha? Jesus. O Jesus din po. Praise the Lord. Wala nang mga magulang natin. Tumulong sa Diyos. Yan, maganda yan. Ngayon, kayo po nakikinig ng video ito. Bahala na po kayo. Kung sinong gusto nyo sumama sa inyo. Sana, maging gaya kayo namin ni Brother Elyong. Yes lang tayo. Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos, at tinuruan mo kami ngayong umagang ito. Nasa kalye po kami. Street ito eh. Tingnan nyo. Oh. Ayan. Oh. Dito kasi ako lagi nakatambay kaya umaga. Nadaanan lang ako. Ligad money. Sabi niya kung hindi ko makinig ng mga salita ng Diyos. Hindi alam ang problema ka ako eh. Oh. Wala namang mawawala sa akin. Yan ang maganda, brother. Makikinig lang ako. Oo. Makikinig lang ako. Maganda yung mga sinasabi niya sa salita ng Diyos. Oh, ngayon tatanungin ka. Tinatanggap mo ba si Jesus, Panginoon at pagligtas mo, brother? Siyempre. Amen. Yan ang magandang sagot. O, ibig sabihin, handa ka sumunod kay Jesus. Natural. O ayaw ni Jesus lang uminom ng anak, brother. Paano yan? Yun ang ano kasi. Minsan nawawala ka ng pag-iisip eh. Dahil pag dumarating yung nag-iisip ka ng mga problema ka. Meron ko isang binabible study, brother. Ito. So hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Ano? Dito po tayo sa barangay 102. Sonate District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye. Oh, kaway-kaway.